mukhang hindi na ito palalampasin. Kumbaga sa ano, puno na ang salop. Enough is enough. Oo, enough Tama is na, enough. paninira sa 2 taon at kalahati. Oo. Tama ba yung move ng Presidente? Tama yung move niya na italaga na Secretary si Jay Ruiz, no, sapagkat sanay na sanay yan Oo. sa Media yan. pagbabalita at talagang taga-media. Correct. At ganun din ay wini-welcome ko rin ang appointment ni Attorney Claire Castro na kahapon lamang ay kahapon noong isang araw ay Kahapon. nagbigay na ng sample. Matindi kahapon. Wala nang patumpik-tumpik. Matindi. Oo, yan ang gusto ko. Yung talagang lumalaban ng pagbibigay ng katotohanan. Oo. Sapagkat napakaraming fake news na kinakalat itong Dami. itong ating mga Kritiko. kritiko. Oo. Sabi ko nga, description nga, 3-in-1 si Attorney Claire. Alam mo Oo. bakit? Broadcaster, lawyer, pagkatapos vlogger. Oo. Ay, alam niya kung saan gagaling ang fake news. Kaya kahapon, tinukoy na niya. Tinukoy niya kahapon, Secretary. Tinukoy niya kahapon kung sinong pinanggagalingan. Yun din ang tinutukoy ni Secretary Bersamin. Secretary Bersamin, Sir, good morning, sabi ni Secretary, one man, fake news, factory. Oo. Iisang linya ng dalawa. Isang tinukoy. Itong isa, tinukoy talaga. Ang lupit. Talaga namang fake news yung pinapakalat niya. Unang-una, yung sinasabi niya na bangag at adik. Talaga namang saksakan ng fake news yan. Tsaka yung Marcelo, kahapon may bago na naman. Nako. Alam mo ba Marcelo? si Presidente Bongbong Marcos walang kagalit-galit at walang puot sa dibdib yan? Tsaka hindi kailangan ng Marcelo Sarap ng may demokrasya. Sabi niya kasi doon sa Cebu, maghanda na kayo, magiging diktador, gagayahin yung ama, magmamarsyalo. O yan, kaya sabi ng Secretary Bersamin fake news May magandang sinabi diyan si Senate President Chis Escudero. Okay. Sinabi niya, taliwas ito sa sinasabi na nila dati. Kasi ang sabi nila, weak president daw. Yun na nga. Tapos ngayon, sasabihin nila, with dictatorial tendencies daw. So, alin na nga, Oo nga, hindi talaga. Hindi ko nga alam kung kaya... At sabi pa nga ni Senator Chis, hindi siya naniniwala doon sa mga sinasabi ni Duterte. Sila naman yata ang naniniwala dyan. Anyway, Secretary, ito na tayo. Alam ko init po nito yung impeachment. At marami ka rin nabanggit before, bago ka dumating ngayon dito, may mga statement ka before nga talagang tama at kailangan na ang trial. Kailangan na talaga ang trial. In fact, isa ako sa mga nananawagan kay Senate President Chis Escudero, na aking kaibigan at kapitbahay. Yun na nga na dapat ay magpatawag na ng special session para yun sa impeachment. Kasi hindi naman yan magtatagal dahil 6 grounds lamang ang pinadala ng House of Representatives. Yan sa 6 grounds na yan, kayang itakil yan in 1 week. Kasi ano na yan kumbaga sa recorded na yung mga pangyayari doon sa House of Representatives during the investigation on the Blue Ribbon Committee. At yan naman ay hindi na ipaliwanag ng mahusay ni Vice President Sara Duterte. In fact, ay ayaw niyang magpaliwanag. Dahil dyan, talagang hinug na yan para sa impeachment trial. At ako ay nakatitiyak na matatanggal siya dyan. Nakakatiyak ako. At kaya nga ako ay may isang panawagan pa sa kanya kay VP Sara na mag-resign na siya ngayon pa lang para hindi na siya mapahiya. At kung ninanais niyang tumakbo bilang president sa 2028, ina-advise ko na mag-resign siya ngayon sapagkat hindi siya makakatakbo sa 2028 pag na-impeach siya. Samantalang kung magre-resign siya ngayon, gustong-gusto ko siyang tumakbo. Alam mo, Mike? Gustong-gusto ko siyang tumakbo. Hindi ako umaasang na manalo siya. Dahil sigurado kung matatalo siya. Dahil na even in 2022, hindi naman siya mananalong president noon kung halimbawa kaya nga siya nag-vice president Dahil alam mo, ang Malacanang noon... kasama ka nga pala dyan, alam mo yan. Nag-utos sa mga congressman noong 2021 para magkaroon ng internal survey sa mga distrito nila. Hindi ito Pulse Asia or SWS, mga propaganda lang. On the ground yan kasi congressman. On the ground. Alam mo ba, naging resulta niyan? At saka ko yan nalaman yan dahil napakarami kong mga kaibigan ng congressman. Kasama ka dyan dati, Ngayon, doon lumabas na ang number 1 ay si BBM. At ang number 2 ay si Leni. Si Leni pa. Si Leni ang number 2 for president. Ang number 3 si Isko. Ang number 4 lamang si Sara. Pang number 4 lamang. Number 5 si Manny Pacquiao. Number 6 si si Bongo. Kaya hindi tumakbo si Sara as
president. Alam niya yun. Alam niyang talo siya. Wala siyang number 8. If napakalayo niya. Correct. 18% si BBM, 4% lamang si Sara. So, ibig sabihin, kung hindi siya sumama kay BBM, wala siyang hindi siya magiging vice president. Kaya lang siya tumakbong vice president. Ayan na. Kasi nag-file na siya for mayor ng Davao City. Correct. Kaya siya tumakbong vice president kasi kinausap siya ng isang very close family friend na lawyer din, na letter D ang pangalan. Okay, no? okay. Ang sinabi sa kanya, sikat ka ngayon kasi ang presidente tatay mo. Correct. Pero pag bumaba na yung tatay mo sa pwesto, hindi na siya presidente, makakalimutan ka na ng mga tao. Mag-iiba na. Kaya nga, mahihirapan ka na makapasok sa national politics. Kaya ngayon, tumakbo ka ng vice president. Yun na yun. Ang pinakamaganda kay BBM, kasi dito wala kang gastos, sigurado ka pang panalo. Oo, kasi madala ka ng Marcos. Dala ka ng Marcos loyalist. So, ang nag-file siya last minute as vice president. Correct. So, yan. Pero sa pagka-presidente, hindi siya mananalo. Kasi Mike, ang Philippine politics are divided only to two major groups. Okay. Marcos or Aquino or yung yellows and pinks. Yes, yes. Yung mga Marcos, natural, hindi siya iboboto. Ngayon, Lalo na ngayon. Galit na. yung mga dilawan, piklawan, Ay, hindi lalong hindi rin siya iboboto dahil galit sa kanila yung mga yan. At saka, Pinaliguan ng PI yung mga yan. may sariling kandidato Correct. yan, either Isa pa si yun. Bam Aquino or si Meron. Risa May Ontiveros. sariling mundo sila. Hindi yan susuporta kay Sara. Yun namang ibang partido, makikiayon lang yan sa administrasyon. Siyempre, Kasi siyempre. maghahangad yan na makapagpatakbo man lang ng isa o dalawang senatorial slots. Okay. So, saan pupulot ng boto si Sara? Wala talaga. Wala. Anyway, Ako, nakikipagpustahan ako kahit magkano. sa 2028. Hindi mananalo si Sara. Tapos na, no? Anyway, ganito, balikan ko lang, Secretary, yung issue sa impeachment. Ano? Sabi mo, 6 or 7 yung article of impeachment. Ay, di ba pwede namang isa o dalawa lang ang mapatunayan? Pwedeng isa. Tanggal na. Oo, Hindi naman pwede. kailangan tapusin yung 6 na article. Doon lamang sa issue ng intelligence funds, confidential fund. Saan ka ba naman nakakita ng Mary Grace Piatos na binigyan mo ng 25 million? 25 million of people's money nang hindi niya maipaliwanag at peke yung tao. Dahil there are about 1,000 other fake names. 4,000. 4,000 na? Nako. Tapos sabi ng Philippine Statistics Authority, yung 1,000... Mga walang birth certificate. Yung 1,200, double check nila, walang birth certificate, walang marriage contract, walang death certificate. So, ibig sabihin, multo. Hindi sila tao. Hindi tao. Ay, nasan yung pera? Yun ang mahirap ipaliwanag. May punto din yung ibang na humihiling ng impeachment kasi meron siyang ginastos na 125 million in 11 days. Oo nga, Pasko pa naman yun. Alam mo, kahit nga yung PNP, nagsasabi sila, hindi mo kami kaya. nga may nationwide na organization, Hindi hindi mo- namin kayang hindi mo i-disburse kaya. ng 11 days yan.